Ma'am, happy Mother's Day. Ano ba natutunan ko sa aking nanay? Alam niyo po, katulad ng pagmamahal ng Diyos Ama, walang hangganan ang pagmamahal ng isang nanay. If we think, alam natin ang hirap ng dinadanas ng isang nanay, nagkakamali po tayo. Sa lahat po ng nanay, sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga nanay natin na OFW, Happy Mother's Day sa inyong lahat. God bless you more. Siguro yung greatest lesson galing sa aking nanay, kasi only child ako for almost 5 years. And yung mommy ko ay working mom. Parang ang mommy ko naging isang napakagaling na nanay, talagang ever present sa buhay ko despite the fact na nagtatrabaho siya. Siya talaga yung pag sinabing ilaw ng tahanan, yun talaga yung nanay namin. For me, that's the most important lesson I have sa sarili kong nanay at yung gusto kong gawin din sa mga anak ko, na feel nila na pag may kailangan sila, nandyan ako para sa kanila. And habang buhay yon, kahit na malalaki na yung mga anak ko. Ano ang pinaka-importanteng leksyon na natutunan ko sa aking ina? Madami. Hindi ko malilimutan ay yung parati niyang sinasabi sa akin na pag nagsasalita ka, dahan-dahan, speak slowly, speak clearly, breathe, and make sure that people understand you. Yan lang ang sinasabi ng nanay. Huwag mong kakalimutan that you speak because you want people to understand you. Tuwing nagsasalita ako, hindi ko talaga nakakalimutan. Kasi nung bata ako, madalas ko sumali sa mga declamation contests, mga rhetorical contests, lahat, spelling bees. Ang lakas-lakas ng loob ko dahil parati sinasabi ng nanay na even before a contest begins, you are my winner. So, inaalala ko lagi yun, paano pa naman matatalo sa contest kung sinasabi ng nanay mo na bago pa man magsimula ang contest, panalo ka na. That to me is one of the most important lessons I learned from nanay. Nagkaroon po ng karelasyon. Hindi niya po tanggap yung naging bunga ng pagmamahalan. Siya po nagmamahal, ako hindi po ako nagmamahal. Kasi akala niya, mahal ko po siya. Hindi niya alam, 6 lang din po ang ano ko sa kanya. Malaki yung anak ko. Hindi ako nag-aabol sa kanya na mahalin niya ako. Gusto ko matanggap man lang yung anak namin. Sa group chat po kasi siya nag-start. Nag-trigger sa kanya, sinabihan siya, natalon ka nga. Kasi that time po kasi, na-diagnose na po kasi yung anak ko with bipolar disorder. So sobrang offended. Gusto niya daw maghanap ng building, tatalon siya. Kaya sakit-sakit po kasi sa loob na araw-araw. Yung naririnig mo palagi sa anak mo na gusto niya nang mawala sa mundo. Aminado ako no, na may kulang ako, may balance ako doon. Gagawa na lang ho ako ng agreement na magbabayad ho ako. Makuha ko lang yung card kasi hindi ko naman siya mai-enroll pag wala akong card. Kung tatanungin mo ako, wala ho talaga akong 17,000 sa ngayon. Pinamayapa po yung mister ko 2018. Natanggap ko po yung kanyang SS pension. Pagdating po ng February 2022, is natigil na po. Meron palang naghahabol. Yung pala yung ano niya, yung kabit niya. Siguro napanood nyo yung mga nangyari sa ating mga nanay. Katulad po na nangyari kay Kathy, nangyari kay Christy, nangyari kay Betty, at nangyari kay Ruchel. Etong Mother's Day, tanggapin nyo po ang munting handog ng CIA with BA para makita nyo po ang challenges na dinadaanan ng isang nanay. Ito po ang unang bahagi ng ating Mother's Day Special. Ang mensahe po ng pagpapahalaga ng programa para sa mga kwento ng mga ina. At yan po ang ating mapapanood sa pagbabalik ng Cayetano in Action with Boy Abuto. Pangarap ng bawat ina ang isang buong pamilya. At kahit hindi ito kayang maibigay ni Catherine sa kanyang bunso, sapat na sa kanya na kilalanin siya ng kanyang tatay. Kaya naman, isang DNA test ang ginawa natin sa Cayetano in Action. At narito ang resulta. Nagkaroon po ng karelasyon. Hindi niya po tanggap yung naging bunga ng namin na pagmamahalan. Wala pong nagmahalan, wala rin pong nanligaw. Sina Cathy at Mike, mga pedicab driver sa Intramuros, Manila.
Diin ni Kathy, si Mike ang ama ng kanyang anak. Mariing itinanggi naman ito ni Mike. March 11, 2022, nanggaling ako sa Arroceros Park, trabaho. Mga bandang 10:10 sa may gilid, nakita ko si Kathy na umiinom tapos maya nagyaya si Kathy rin ng shot. Tapos doon na po nag-umpisa yun. Ang una pong pakipagtali ko, araw ng March 13 to 18, dire-diretso, 6 night. Tapos may mga ilang sundot na sex pa rin. Tapos sasabihin niya, nung mga 1 linggo, 2 linggo, buntis na raw siya. Sabi ko, hindi ko inaakunakin kasi nakipag-sex ako ng March 13 to 18, nanganak ng November 23. Kung susumahin yun, 8 months lang po yun. May nanganak na ba ng 8 months na babae? Kaya doon po ako bumabase sa buwan. Na ganun, kulang yung buwan. Dapat yung totoo lang. Bakit yun nakikipagkita sa kanya, Mike? Para lang sa sex po. Pag nakakainom po ako ng alak, pumupunta po ako sa kanya. Para makamenos ako sa bayarin ng babae. Pumapayag naman po siya. Kasi akala niya kasi, mahal ko po siya. Hindi niya alam, sex lang din po ang ko sa kanya. Bakit niya sinabi na hindi akin yun? Bakit siya sigurado? Takot siya sa responsibilidad. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin pinapansin yung bata. Hindi niya hinahawakan. Sasakit na nararamdaman ko, pero malaban pa rin ako. Okay na kahit huwag niya akong pansinin, huwag lang yung bata. Wala kasing alam yung bata eh. Hindi niya ginusto yung ganun. Naririnig ni Mike lahat ang sinasabi mo ngayon. Ano pa ang gusto mong sabihin sa kanya? Sana matanggap man lang yung anak namin. Kahit hindi na kami magbalikan. Kahit wala nang suporta, basta yung bata, mahalin niya lang. Tanggapin niya. Okay na sa akin yung gagapang ko na lang yung bata sa hirap hanggat kaya ko. Maliwanag naman na pareho kayong umaamin na nagtali kayo at ang sinasabi lang ni Mike, konbinsido siya na hindi yan kanya dahil nagbilang siya ng araw, no? At sabi niya 8 months. Saan ka naman daw nakarinig ng 8 months? Ay, sa akin ka makakarinig. Merong nanganganak ng 5 months, 6 months, 7 months, 8 months, at 9 months. Okay, maliwanag na? Apa. Since payag ka na possible pala na manganak ng 8 months, possible din na anak mo yun. Pero tama ka na it's not a 1 month since you had sex. But hindi rin tama na imposibleng mabuntis kasi nga, it's the day na fertile siya. Ilang taong ka na? 27 po. Ano ba para sa'yo ang responsibilidad ng isang tatay? Ang alagaan, at saka supportan yung anak. At kaya mo yung gawin kahit na sabi mo, hindi mo siya mahal na parang isang girlfriend o asawa. Kaya po. Ikaw naman, Catherine, kaya mo bang tanggapin ang kanyang suportang balak niyang ibigay sa anak niya, kung anak nga niya, pero walang halong pagmamahal sa'yo? Okay. Suporta at pagmamahal lang sa bata. Opo. So, klaklaruhin namin yung legal na obligation ni Mike, which is sa anak. So, Kathy, pagka tinignan natin yung DNA, wala na tong rewind, Sa tulong ni Barangay Captain John Pipoy Himenea at ideya niya itong DNA na ito na inaproban yung pareho. Narito na ngayon ang result. Basta it's done scientifically acceptable to sa korte. Nakasil pa talaga, confidential. Hindi mo mababasa dito na si Mike ang ama. Ang mababasa natin is yung probability. At sabi ng ating korte, kung may probability ng 99.9%, yun na yun. Tanggap ng korte na ayan ang ama. Pag binasa ko ng less than 99, edi mukhang hindi. Pwedeng i-prove pa ng ibang evidence na ikaw talaga. Pag 99.9 to, walang duda. Ikaw na talaga. Okay, nandito ang mother, name ng anak, name ng ini-issue na father. Probability of paternity. First of all, we want you to know we care.
Once na-process nyo na at yung kung anong best sa baby nyo, paano kami makakatulong, basta't maging mabuti ka lang ama, lumapit kayo. Hindi to tapos dahil nabasa na. Nakapagbigay ng mga grocery at school supplies ang Cayetano in Action Team para sa mga anak ni Cathy. Bukod dito, nabigyan din si Cathy ng sariling pedicab na hinihingi para sa kanya ni Mike. Pero higit sa lahat, naglaan na ng oras si Mike para makasama ang kanyang panganay na anak. Bale, pagkakuha ko ng alaw na alas 2, alagaan ko pagkagaray ko, inalagaan ko naman po. At kinakarga. Basta ako naman hanggang alas 4. Tapos pagtawas kukunin ko na sa kanya. Pag lumaki po si CJ, ang bala ko po is pag-aralin, bigyan ng baon, pakainin, at alagaan po. Hindi man pinalad si Cathy sa pag-ibig, sapat na para sa inang tulad niya na ang bunsong anak ay unti-unting napapadapit at kinikilala ng kanyang ama. 2 buwan matapos ang panayam kay Cathy, muli siyang sinorpresa ng programa at binigyan ng mga diaper at gatas para sa kanyang bunsong anak. Bukod dito, makakasama din si Cathy mamaya sa isang espesyal na salo-salo kasama si Kuya Alan. Papasyalan natin ang ilan sa mga ina na naging guest natin. Pero, ipapasyal din natin sila. So, tignan po ang kapaligiran ng lugar na to. Sabi po nila, if there's a well, there's a way. So, yun po naging storya ni Christy. Tumigil po ang benepisyo niya sa SSS. Nalaman niya, may anak palang iba ang kanyang asawa. Pero hindi po galit ang kanyang pinairal. Talagang yung puso ng isang ina. Yun, nagpapasalamat pala ako sa Panginoon dahil eto na may tutulong na sa problema ko. Ganito po yun, kasi namayapa po yung mister ko 2018. Siguro mga 1 year mahigit bago po na-file o natanggap ko po yung kanyang SS pension. Parang lump sum muna bago siya nag-monthly. So, year 2020 hanggang 2022, tumatanggap po ako. Pagdating po nung February, hanggang January lang 2022 po ang tanggap ko noon. Pagdating po ng February 2022, is natigil na po. So, nagtaka ako bakit. So, ngayon nagpunta ako sa SS po. Siguro mga 3 months, nagpunta na po ako ng SS at in-inquire ko bakit, anong nangyari. Sabi naman nila, hindi daw sila nag-i-stop ng pension. Wala nga po Wala nga pumapasok sa ATM, sabi ko. Tapos yung chinek sa computer, sabing ganon, meron palang naghahabol. Yun ang sinabi. May naghahabol daw. Sinabi yung pangalan ng babae. Yung pala yung yung kabit niya. Kabit number 1. Bakit number 1 po? 2 po sila May 5 po siyang anak, pero yung minor niya is 3 na lang po. Inano niya talaga yun sa SS, nagmakaawa. Sabi nila, umiyak pa daw. Hindi ko alam ang nangyari kasi ganon. Ngayon po, ang sabi ng SS, parang matatagalan daw po yata kasi i-recompute pa daw po. So ngayon, sige, wala naman akong magawa. Paano? Umuwi na lang po ako. Nag-intay po ako hanggang September ng taon din na yun. September, bumalik po uli ako sa SS. Susuli, ate. So, nung tinignan sa computer, na-confirm na tumigil talaga? Stop nga po Okay. Opo. Tapos yung September 2022, bumalik po uli ako sa SS na nakiki-update po ako kung hanggang kailan ako maghihintay. Wala pa rin po silang final na sagot. Hindi daw po nila alam kasi hindi naman daw po sila ang magre-recompute, kundi yung pinaka-SS daw po, yun ang sinabi. So, uwi na naman po ako, bigo ako. Dumating po yung December 2022, kala ko wala pang makukuha. Nakuha po ako in 13 months, nung December 2022. 1,000 na lang po yun. Tapos may nabasa po ako doon na naka-indicate na magiging 800 na lang daw po yung monthly ko. Di bumaba. Kasi po yung monthly ko is 2,000 something na may butal. Inantay ko ng January. Kala ko magbibigay sila as in sa na lang, cheque kasi mababa na lang
Inintindi ko rin dahil kaya siguro hindi pumapasok sa ATM. Wala po. Until now. Noong January 2023, wala pa. Kahit na may recomputation na. Isang taon na po nung 2023, tapos magdadalawa na sa 2024. Simple lang naman ang tanong ko eh. May balak ka pa ba mag-asawa? Ay, hindi na po. Kaya ako natanong yun, baka kala nyo, ano ba naman yung tanong ni Ate Pia? Hindi, kasi simple lang ang sasagot ko sa'yo. Sabi ng batas, ang beneficiary sa namatay na SSS member is the dependent spouse until he or she remarries. Opo. So hanggat hindi ka pa nag-aasawa, ikaw ay dependent. Tapos ang storya, lahat ng kasunod natin na pag-uusapan, detalye na lang. Habang nagsasabi si Alan ng mga suggestions niya, uungkatin niya yung detalye niyan, ina-assure na kita. Nasabi ng batas, ikaw ay beneficiary. Okay? Ina-acknowledge din ng batas na meron din karapatan ang mga illegitimate children na dependent pa, yung 18 and below, which mukhang tanggap mo naman. Minor Pero po. hindi yan nakakatanggal sa'yo. Pagka nga nag-asawa ka na lang ulit, hindi yung kung may matuklasan dyan na illegitimate, mawawalan ka. Two things ang definitely hindi dapat. Hindi dapat tinigil or bawasan na walang notice sa'yo. Wala. So, sasamahan ka sa branch ng aming abogado, first and foremost, to get the computation and to find out what we have to do. And kung kailangan sa main, we will go there. Second, walang excuse na tumagal. Kasi precisely kaya ka may pension at kaya monthly, because the law and the legislative intent, the spirit of the law is, kailangan mo to Opo. monthly. Diba? So kung pahintayin ka ng 6 months, ng 1 year, big no-no talaga yan. We will look into that. Let us find out kung ano yung application nila ng batas. Kasi ang nakalagay sa batas, primary beneficiaries ang asawa, legitimate children, and illegitimate children. Pero may kabilang provision na nagsasabing children will get 10%, legitimate children, and then illegitimate children half. But in no case lower than 250 pesos. Ang good news naman is that is only until 21 years old sila. So after that, tuloy-tuloy ang pension sa iyo, Ate Christy. And kami ay parating may gratitude dito sa CIA with BA. Actually, pwede mong itawag lang to. Pwedeng sa side ng show, nag-usap lang tayo. But because you allowed us to go into your life, to ask personal questions, at hindi madali sa isang asawa na sabihin, nagkaroon ng ibang babae. And throughout the interview sa ating mga kababayan, si ate, hindi naman nagsabing hindi dapat meron yung mga children, kahit illegitimate. So we want to honor you na kahit masakit na malaman na may ibang anak ang iyong asawa, hindi kami nakarinig sa iyo ng hindi dapat silang suportahan din, no? So, in behalf of Kuya Boy and Ate Pia, kung may maisip ka na livelihood, negosyo, di ba? CIA with BA wants to be a part of that. And may ilalalaan kami na seed money para sa iyo. Doesn't have to be alone. Meron kang anak, pamangkin, best friend who wants to go into business with you. Kasi mga kamag-anak ko po. Mga kamag-anak mo, di ba? So at least, whether it's 800 or 2,000 na kukuha mo, siguro magkakaroon ng konting joy, di ba? And then, Kuya Boy, after yung samahan ka sa SSS branch and ma-resolve to, in the future show, we will show how it will resolve. Okay. Para mabuo sa isip ng mga tao na pag may ganyan sitwasyon, paano gagawin nila? Patuloy ang conversation na ito kasama ang mga abogado ng CIA, ng Cayetano in Action. Pero sa iyong tiwala, sa iyong disposisyon, isa kang paalala sa aming lahat na life moves on kahit ano pa. Maraming salamat. Thank you din po. Sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Nanay Christy sa SSS Deparo para linawin ang paghinto ng kanyang SSS pension. Dito nalaman ni Nanay mula sa Head of Accounts Management na may iba pang dependents ang asawa niya sa isa nitong karelasyon. Hindi ito naisama sa deklarasyon niya noong siya ay nag-apply ng pension at ngayon, nag-file na rin ng claim ang mga nasabing dependents.
Kailangan ma-compute muli ang pensyon ng mga beneficiaries ng kanyang asawa para maisama ang lahat ng dependents at ma-offset ang mga natanggap na sobra ni Nanay Christy sa mga nagdaang taon. Tutulungan ng mga abogado ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Nanay Christy para sumulat sa SSS Main Branch. Aayusin ang kanyang account para malaman ang bagong halaga ng kanyang pensyon at kailan ito muling matatanggap. At para may pagkakakitaan si Nanay habang hinihintay iyon, kinausap na siya ng programa para sa negosyong maaari niyang simulan. Sinorpresa natin si Nanay Christy ng isang 4-needle sewing machine. Matagal na niya itong pangarap para maging subcontractor ang kanyang patahian. Makakadagdag ito sa kanyang kabuhayan habang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang SSS benefit. Nagpapasalamat po ako sa Cayetano in Action with Boy Abunda sa pagtulong po sa akin. At salamat sa Panginoon dahil bigyan namin siyang tao para maipagkaloob sa akin ito. Kasi matagal ko na itong pinag-pray eh. Kaya thank you talaga. Salamat. Dumating ang isa sa kinakatakutan ng mga nanay na mangyari sa anak nila sa paaralan. Ang mabuli ito at magbunga pa ng pagtatangka ng bata na kunin ang sariling buhay. Ano ang tulong na magagawa ng batas para sa kalagayan ni Betty? Narito ang kanyang kwento. Ang ina ng bata ay narito ngayon po sa Cayetano in Action para humingi ng payo kay Ate Pia at Kuya Alan. Hingi po sana ako sa inyo po ng payo sa nangyari po sa anak ko. Sa group chat po kasi siya nag-start na meron silang gagawin na activity. Pero nakakaramdam na kasi yung anak ko na inaasar na siya. May tinanong po kasi yung anak ko na isa niya kaklase. Tapos biglang sumasagot yung nangaasar sa kanya. Kung gusto mo ikaw na lang mag-guard, wahahaha. May mga action kasi na sa emoji na puro tawa. Tapos yun na yung nag-trigger sa kanya, yung sinabihan siya, natalon ka nga. Kasi that time po kasi, nakabutkas po dahil may bali po yung paa niya eh. So sobrang offended po para sa kanya yung nangyari. Then yung nagsumbong sa akin yung anak ko, sabi ko naman sa kanya na hayaan na lang muna yan kasi kailangan, mga bagong kaklase mo siya eh. Kasi na-diagnose na po kasi yung anak ko ng with bipolar disorder ng year 2021. Pero naging okay po siya as normal talaga siya after po yun. With honors pa nga po siya nung 4th year high school. Napapansin ko na po after po yun, nagdiba na po yung behavior niya. Hindi na po siya nakakatulog. Tapos lagi po siyang galit, lagi na po siyang irritable. Then hanggang sa kung ano-ano na po yung naiisip niya, na nag-slash na rin po kasi siya. Out of control na po yung kilos niya, na bigla siyang aalis. Ang nangyari naman po kasi dun sa may school niya, napag-guidance naman po yung mga nabully sa kanya. Napag-guidance. Paano nalaman ng school? Nagreklamo ka? Nagreklamo po ako. Kasi iba na po yung naging effect po sa anak ko po eh. Ang problem po, hindi naman po pumunta yung nanay tsaka yung bata. Kaya yung anak ko sobrang nagsabi niya, maayaw talaga nila mag-sorry. Yun lang naman po talaga yung gusto sanang na mangyari na anak ko. Ang nangyari na lang po yun, pumunta po ako dun sa barangay. So, unang-una, Betty, maraming salamat na Opo. naglakas loob ka at sinabi mo yung storya. Napakahirap sabihin ng Opo. storya, especially if it's very personal. But Opo. number one, ang bullying has happened since time immemorial. Ang dami nating batas, it keeps happening. So if we don't talk about it, it will keep happening. So let me start dun muna sa nasabi mo na, no? So ayon sa batas, lahat ng schools, elementary at high school, public and private, ay kailangan po ay may mekanismo para sa anti-bullying at may mekanismo pag may nag-complain. And yung mismong batas ay may mga minimum guidelines na dapat meron yan. So you can actually complain sa school. You don't have to go out of the school pa. Kasi Kuya Boy, yung cases like this, iba-iba yung aspeto. One is medical. Secondly is the legal.
At doon kami magbibigay ng advice sa'yo. At kasama sa legal yung administrative. Meaning, sino ba dapat ang nag-minister or nag-administer, which is the school. And alam ko, naghahanap ka ng solusyon. Opo. Diba? Actually, Kuya Alan, nagpatawag po ulit yung school eh. Tapos nagharap din po kami ng nanay. O, ano nangyari? Ang nangyari naman po, nagharap kami ng nanay, siya pa po kasi yung matapang. Ang gusto ko lang sanang mangyari doon, yung nasa guidance kami sana, is ano man lang yung humingi na pasensya para sa anak. But kaya ako tinatanong anong nangyari doon, kasi hindi lang obligasyon ng school pagharapin kayo. Kasi dahil nga may mekanismo sila ang magsasabi dapat. So after nyo pinagharap, anong ginawa ng school? Yung time po kasi pinalabas ako ng guidance, tapos yun ang kinausap, yung nanay. Then pagpasok ko po doon, biglang humingi ng sorry. Pero ramdam mo naman talaga na na talagang wala siyang kasing sincere. Kaya... Yeah, but yun nga ang point dito, no? Opo. Yung irrelevant kung feeling mo, for me, Opo. Irrelevant kung feeling mo, sorry o hindi. But in this case nga, it's the mechanism ng anti-bullying eh. So if it happened once, and it was explained to them, and they will say sorry, nagawa ng school yung obligasyon nila, di ba? Hindi obligasyon kasi ng school to make you feel na sincere yun eh. I think pag anak, and then may nangyayari, you really want to be mad at someone. Whether talikuran mo muna o pa sa Diyos mo kung sincere sila o hindi. Di ba? Kasi ibang usapan yun eh. Di ba? Kasi ang primary naman sa'yo ngayon, gumaling yung anak mo eh. Opo. Di ba? Then on the medical side, di ba, kung may matutulong kami, alam namin na mahabang usapan to, magastos, etc. But one thing we can do is to help you with the medical, di ba? In the situation ngayon na hinaharap mo, siguro pwede kang ayoko naman gamitin yung salitang move on kasi parang... Opo. Parang ang dating eh... Dinidiminish yung Oo, suffering. hindi move on. Pero ang gusto ko sabihin is, sa ngayon, pansamantala, dahil hindi naman magkakaharapan yung mga bata, dahil ang anak mo ay nagpapagaling pa, no? Pwede siguro yung energy mo, katulad ng sinabi ni Alan, ibuhos mo dun sa kung anong maitutulong mo sa anak mo at kung ano din maitutulong namin. And then, when the right time comes, pag sinabi sa inyo ng doktor na baka ngayon pwede mo ipaliwanag sa anak mo na nagsusorry na sa akin, kay mami, pero pagaling mo, willing silang humarap sa'yo at mag-sorry din sa'yo. Because I feel that ang paniniwala mo is yung decline ng anak mo is talagang yun ang trigger eh, no? And as mothers, kahit anong gawin natin, sometimes it's out of our control. But hindi tayo titigil hanggang maayos yung anak natin, di ba? Kaya naintindihan ko, nakikinig lang naman ako sa payo ni Alan. Wala naman ako idadagdag dahil tama naman ang sinabi niya. But for your sake, to be the best possible mother that your child needs now, rely ka talaga dito sa mga professionals and give your daughter all the love and support that she needs. I want you to have that hope na yung intellectual capacity ng anak mo, nandun. She's an honor student. Nandun naman siya sa experts ngayon. So, pag-aangin mo din yung burden na dala mo. I agree. Ang ibig niya sabihin, next step. Sakit po kasi sa loob na araw-araw. Halos yung naririnig mo palagi sa anak mo na gusto niya nang mawala sa mundo kasi yung sakit, habang buhay na kasing sakit niya eh. Kaya hindi niya sure kung makakatapos ba siya or makakapagtrabaho. Parang sirang-sira na, parang ganun po. Kaya yung po sana yung gusto ko sana mangyari yung mapa-psychotherapy po talaga siya or counseling. Tutulong kami sa aspect na yun. No? And huwag ka mawawala ng pag-asa. Salamat po, Kuya Alan. Salamat po, Ate Pia and Tito Boy. Thank you po. Matapos ang pagdulog ni alias Betty sa ating programa, sinamahan natin siyang sunduin ng kanyang anak na kalalabas lang sa ospital at binigyan din natin sila ng maliit na pangkabuhayan upang makatulong sa kanilang gastusin. Kamakailan, muling kinamusta ng Cayetano in Action with Boy Abunda si alias Betty at ang kanyang anak at sinamahan sila sa BioSafe Center, isang private clinic sa Quezon City. Dito ay nagkaroon ng masinsinang check-up ang anak ni Betty kay Dr. Ernest Francis Nora, isang integrative medicine at psychiatry specialist. Mukha po talaga siyang nagkaroon ng depression na naging malala, kaya nagkaroon na ng psychotic features.
Dahil sa kagustuhan din ni Dr. Nora na gumaling ang anak ni Betty, sasagutin na raw niya ng libre ang gamutan nito. Kaya ang sabi ko, bukod sa gamutan ay mag-start tayo ng psychotherapy. At yan po ay gagawin natin libre na lang. It would take time. It's going to be a process. But marami naman po akong naging pasyente na naging successful. Meron akong doktor. May abogado na. Kahit ganun ang naging sakit. Psychotherapy will be one of our treatment na gagawin po sa kanya. Bukod sa gamutan. Eventually po, as much as possible, babawasan natin kasi bata pa siya. Labis na ikinatuwa naman ni Betty nang malaman niyang libre na ang magiging gamutan ng kanyang anak. Parang grabe pa talaga yung blessings na, isang napakagaling na doktor. Tapos, yun ang biglang na-mention na sabi sa anak ko na hayaan mo, hindi ka nang pababayaan. Nakakatuwa po talaga. Sobrang thankful talaga ako kay Doc. At the same time din po sa inyo po. Nakikita ko yung mukha niya, tuwang-tuwa. Yung anak ko kasi talaga, gusto niya rin talaga maging okay. Bumalik yung dating siya. Malaking tulong kasi una-una si Andy ko talaga. Dahil po sa tulong niya po talaga lahat. And lalo na po ngayon na nagkaroon ng doktor. Sobrang hindi ko malaman yung nararamdaman ko. Parang sobrang blessings. Hangad ni na Kuya Alan, Ate Pia, Tito Boy at lang ang lahat ng bumubuo ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang paggaling ng anak ni Betty. Kasama na rito ang aming dasal na bumuti rin ang kalagayan ng lahat ng mga kababayan nating may mental health condition. Kay Kuya Alan, kay Ate Pia po, maraming salamat po talaga sa inyo po. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi ako makaramdam ng may pag-asa pa pala ko na magiging okay as normal na sa ako talaga. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Ang sarap tulungan ang mga taong tinutulungan ng kanyang sarili. Nag-umpisa to na siya nangangailangan ng tulong. Pambayad para sa eskwelahan, wala. So yung Form 137, hindi po ma-release. Pero nagkaroon ng konting negosyo, siya pa tumutulong sa iba. Ito po si Ruchel. Aminado ako no, na may kulang ako, may balance ako doon. Sabi ko, ma'am, kasi pwede bang gagawa na lang ho ako ng agreement na magbabayad ho ako, makuha ko lang yung card kasi hindi ko naman siya mai-enroll pag wala akong card. Nang magpandemya, nawala ng hanap buhay ang asawa ni Ruchel. Hindi na nila mabayaran ang tuition ng anak sa private school, kaya't inilipat ni Ruchel ang anak sa public school. Pero dahil hindi nila makuha ang official records mula sa dating paaralan, 2 taon ng temporary enrollment ang anak ni Ruchel sa public school. So ang gusto ko lang din po talagang malaman, kahit ba gumawa ako ng agreement na magbabayad naman ako, kailangan ba po talagang hindi mo na ibigay yung Form 137 hanggat hindi po pa talaga ako makapagbayad? Ang rule ng Department of Education, ang school pwedeng mag-withhold ng the release of the transfer credentials, yan yun of a student may be withheld for reasons of suspension, expulsion, or non-payment of financial obligations. So clear sa department order, pwede daw i-withhold yon. Ang patakaran ng public school, ng DepEd, no child is turned away. Yes. So walang basihan ang public school na hindi ipag-aral ang anak mo. And ang diskusyon namin ng staff ko, baka daw pag graduation na ng grade school, dun maipit. Parang Yun that problem will catch up. I think wala naman mag-object kay ate. Ang tama ba yung balance mo is 13,000 ba? 17,000, no? Kasi sa totoo lang talaga, Kuya Alan, Yeah. kung tatanungin mo ako, wala ho talaga akong 17,000 sa ngayon. Yes. Sa ngayon, pero Wala ho talaga kasi wala na po sa ngayon, akong but in 5 almusal na minutes ginagawa. meron ka na.
Okay? Ano bang pwede mong inegosyo nandun sa Cavite? Baka naman meron, dun kami pwedeng tumulong din. Ay, ako Kuya Alan, kahit nung nasa Purview pa po ako nakatira, habang nagtitinda ho ako ng almusal, nag-uukay-ukay ho din ho ako. Pero pwede mong ituloy? Pwede mong ituloy? Oo naman, Anong kulang? Puhunan? Wala lang talagang puhunan. Puhunan. Opo. Ang request ko sa'yo, buuin mo yung 17,000 pag nakaraos ka na, Opo. na maibigay mo din sa ibang tao yon. Yes pa. Okay? Yes pa. Kasama ang team ng Cayetano in Action, nabayaran na ni Ruchel ang balanse sa tuition ng anak sa dating private school. Pagkakuha ng Form 137, dinala ito sa pinapasukang ngayong paaralan ng bata para maging officially enrolled. Sinamahan din ng programa si Ruchel para makapamili ng mga ukay na gagamitin ni Ruchel para makapaghanap buhay. 2 bilang yung kinuha namin. January 15 pa February, nag-3 bela ko. Kumusta ngayon? Naging 4 na. Sabi ko talaga hindi ko sasayangin. Hindi ko sasayangin yung pagkakataon na binigay sa akin. Sa lugar ni na Ruchel sa 13 Martires, Cavite, naging supportive ang mga kapitbahay ni Ruchel sa kanyang business. Pero hindi lang sa kapitbahay umaasa si Ruchel sa pagbebenta ng ukay. Masipag din siya mag-post online at mag-deliver kahit na 40 pesos na damit lang ang binibili. Tanghaling tapat, magpapahatid. 12:00, 1:00. Sige, hatid ko po kahit 1 piraso lang. Sabi ganun. Talagang pagtsatsagaan mo talaga. Kasi lahat kasi dyan, nakadepende sa online eh. Kapag nakapagbenta na si Ruchel sa kanilang lugar, dinadala naman niya ang mga ukay sa kanyang kapatid sa Naik, Cavite. Basta nag-umpisa po dito siya. Dito ako nagsusorting. Pag may natira dito, dinadala ko ng Naik, dinadala ko po ng Taguig. Ganun yung ginagawa ko. Kaya kahit paano po, nabibenta. Kung may matira man siguro, mga 30 piraso, 20 piraso. So ang ginagawa ko doon, 10 piso na lang kasi nauna na yon. Bagsakan na lang kasi bumawi na po ako. Ang bili ni Ate Pia, tumatak sa isip ni Ruchel. Sabi niya na yung tulong na binigay niya sa akin, bigay yon. Kumita naman, nakatulong na po ako doon sa 2 tao. Kasi meron akong friend na single mom din. Nung nalaman din niya na may business akong ganun, binigyan ko rin siya ng ukay, ng bill. Kumbaga yung isang ukay na bill na binigay ko, na halagang 3,200 is malaking bagay yun sa kanya pang umpisa niya. Pangalawa nun doon, dahil yung pamangkin ko is kailangan maoperahan siya sa Los, kailangan ng blood, so kailangan magdala ka ng 4 na tao, equivalent sa 2 bags. Yung tao kasi na nahanap namin, may mga trabaho. So kailangan bayaran namin yung isang araw nila at saka yung pamasahe pakainin. So ako ang nagbigay ng pera doon para ibayad doon sa tao. Nagbigay ako ng 3K, pero hindi pa naman hihinto doon. Pag meron pa rin naman, bakit hindi? Dahil yung business ko nga, yung umpisa ko is bigay man, nag-share din ako. Sinishare ko din. Hindi ko nakalimutan yung sinabi ni Ate Pia na ako nang bahalang i-give ko din sa iba kung sinong nangangailangan. Malaki na raw ang ipinagbago ng buhay ni Ruchel mula nang humingi ng payo kina Kuya Alan at Ate Pia. Kung noon parang pagising ko ng umaga, ang bigat eh. Kasi una pa lang ang iniisip ko na nga yung sa anak ko. Pangalawa yung sa araw-araw. Pero after nga nung nag-guest nga po ako sa CIA, nagbago, sobrang laki. Magaan na sa pakiramdam. Yung alam mong pagising mo, makakangiti ka talaga. So nakakatuwa isipin na kagaya sa kanila ni Kuya Alan at saka ni Ate Pia, na sa simpleng kagaya naming mamamayan, nabibigyan kami ng pagkakataon. Parang hindi ka mahiya na magkwento. Kasi nakukuha nila na intindihan ka kaagad. Napakaswerte ko rin at saka sa iba nga na nabigyan. Naramdaman ko talaga yung tulong nila na totoo talaga. Sa kasipagan at pagpapahalaga na ipinakita ni Ruchel sa livelihood assistance na ibinigay ng programa, muling sinorpresa ng Cayetano team si Ruchel para bigyan ng karagdagang paninda at sorpresang bike para magamit niya sa negosyo. Sobrang init. Maghatid ka 20 pesos, ilalakad mo, phase 1. Tapos may magaling pang customer, nauna, gaganunin ka pa. Ngayon na, ngayon na. Sabi ko, wait lang, maglalakad lang ang lola mo. Sabi ko ng ganon. Pero ngayon, talagang, sige, kahit sabihin nyo pa siguro sa minuto, sige, basta dyan lang, sige, hatid ko. Hindi ako magdadalawang isip na humindi. Kasi malaking bagay po talaga. Sobrang laking bagay. Hindi lang po siguro yan sa pag-deliver ko rin ng ukay. Pag bibili ako sa palengke sa Papa,
bibiling diaper, gamot ni mama na maintenance dyan sa phase 1 na may pharmacia, makapag-bike ako ng mabilis. Hindi raw inaasahan ni Rochelle ang karagdagang biyaya na ibinigay sa kanya ngayon ni na Kuya Alan at Ate Pia. Kahit po ako hindi ako makapaniwala na may kasunod pa po pala. Akala ko nga tapos na yun eh. Noon okay na rin naman ako doon kasi ang pinaka-main course ko lang doon yung Form 137 ng anak ko. Sabi ko nga noon sobra-sobra na. Nakakapagpundar na si Rochelle ng mga gamit para sa kanyang paninda. 10 dosenang hanger, estante para sa kanyang mga paninda, sariling manikin na dati ay hinihiram lang niya. Happy ako doon na kahit hindi siya mahal, pero dahil nanggaling nga doon sa pinaghirapan ko na binigay din po ng CIA, natuwa naman po ako na unti-unti. Unti-unti na pong nabibili ko yung hindi ko mabili noon. Lahat daw ng biyayang ito ay nagsimula lang sa 2 bali ng ukay na ibinigay ng Cayetano in Action. Masayang ibinalita ni Rochelle na nasa 8 bali ng ukay na ang tinitinda niya ngayon. Nagsimula na rin si Rochelle ng ibang negosyong makakadagdag sa kanyang kinikita. Dahil mayroon naman akong naipon na tubo nga, so mayroon akong kakilala din na may bigasan sa labasan. Kinausap ko siya, kung ikakash ko siya, kung 5 pataas, pwede ba ako makakuha ng discount? Start doon sa 5 sako, ngayon may request ako ulit doon sa tindahan, 2 sako. Tuloy pa rin si Rochelle sa pagtulong sa mga nangangailangan na ibinilin sa kanya ni Ate Pia. Nakapagbigay siya ng mga damit sa mga nasunugan sa Alabang. Kasi kadalasan doon bata walang mga damit. May kids ako noon na time na mga paninda. Hindi ko na binilang kung magkano, basta sinilid ko lang siya sa sako. Siguro sobra-sobra sa isang bill. Kung kukwentahin ko, nasa mga 3-something din ang kikitain nun. Ayon kay Rochelle, malaki ang impact ng Cayetano in Action sa kanyang buhay ngayon. Akong ang pasasalamat walang katapusan eh. Siguro hanggat nabubuhay ako, kasama ang CIA talaga. Makapagtapos ang anak ko lang yung bunso ko, makagraduate yan. Nakagraduate yan dahil sa CIA. Na hanggang ngayon, lagi kong kunikwento. Ang ngiti ko sobra-sobra pag sinabi kong nakuha ang Form 137 dahil sa CIA. Bahagi ng unang linggo ng pagdiriwang ng Cayetano in Action ng Araw ng Mga Ina, sinorpresa ni Kuya Alan ng isang Mother's Day salo-salo ang 4 sa mga nanay na nakasama natin sa programa. Sina Kathy, Rochelle, Nanay Christy at Betty. May anak na 2. Hello everyone. Ay! Happy Mother's Day. Good afternoon po, Kuya. Afternoon po, Kuya. Afternoon po, Kuya Alan. Nakakatawa po, hindi namin in-expect po, Kuya. Well, yun ang isang turo sa amin sa church. Ang importante yung relationship. What better time to follow up kung kamusta ang mga nanay kung hindi sa Mother's Day? Okay lang ba habang first time mo? Sa ako sa pagkain ng Kuya Alan. Minsan dun sa ano ma? Sama kami dun sa sidecar mo daw. sidecar mo para makita namin. Sikat na sikat ang sidecar ko dun sa Intramuros. Napanood ba nila? Sa akin CIA. Kamusta naman si Dave? Okay naman po. Actually, curious akong tanungin sa inyo. Madalas ang lalaki takes for granted yung pagiging ina ng isang babae. Minsan ba nafe-feel nyo na you're taken for granted as a mother? Iba pa kasi yung as a girlfriend or as a wife or as a friend. Sama yung sa buhay lang na kuya. Laban lang ng laban hanggang kaya. Pero meron talaga. Meron. Siyempre po. But, well, sa'yo kasi napaka-bata pa ng baby mo, di ba? Bukod sa isang physical na regalo, anong nagpapasmile sa inyo, let's say, pag either birthday nyo o Mother's Day na galing sa inyong mga anak? Siyempre, yung pagmamahal at yung gift nila, Kuya, pinapakita nila. Presensya nila. Presence nila. Pero dapat may time din sila sa magulang nila. Time daw, ha? Time. Anak, ang isang hinahanap ng parents, lalo pag nagti-teenager na or lalo siguro kung college o nagtatrabaho na, konting time. Kapag sa inyo, Para kasi sa akin, hindi lang ako nanay eh. Kailangan ko rin maging barkada ng anak ko. Ang rules kasi namin sa bahay, pagdating sa pagkain, hindi pwede yung kanya-kanya. Basta pagdating sa hapunan, kasi yun na lang yung pinakano namin eh. pero may maganda kang nasabing word rules. Minsan kasi ayaw na ng iba ng rules. Tsaka sa amin ko yan, pag pagkain, no cellphone ko talaga. May comment ako dyan kasi napakagandang topic niya. Hindi lang pang Mother's Day, pang seminar sa pagiging maganda, magaling na magulang sa atin lahat. Ngayon kasi, pag sinabi mong bawal cellphone sa kainan, may ibang parents sila ang nagsa-cellphone.
Meron naman iba, pag umiiyak yung bata, sila pa nabibigay. Kaya gusto ko na banggit mo rules kasi yun ang isang kulang sa lipunan. Ba na yung panahon noon? Sobrang daming challenges ng isang nanay. So whether experience mo or kakwentuhan mo sa iba, anong malaking challenge ng isang ina sa mga panahon ngayon? Yung sa panahon ngayon, yung mga kabataan, kasi na-experience ko din kasi, kailangan sobrang limit na yung mga words na sasabihin mo sa kanila. Hindi mo nga alam kung paano mo sasabihin kasi iniisip mo baka magtampo, magagalit, iiyak. Buti sinabi mo yun. Kasi in one sense, gusto mo naman na every word na sabihin mo, may attention yung anak mo sa iyo. Pero ayaw mo naman na sa bawat sabihin, lagyan niya ng kahulugan. Opo. Lalo kung nega. O, sa mga nanonood ng mga kabataan, parati nating isipin na pag may sinabing magulang, out of love, not necessarily criticism kasi mahirap magtampo. On one hand, kailangan sensitive din tayo. But ang sinasabi mo naman ate is parang wag naman oversensitive. No? Kung iniisip ng iba, mahirap maging anak ngayon, mas mahirap din maging nanay kasi nga, mas marami ng challenges. So, Kakausapin. dahil nga Mother's Day naman ngayon, so from a mother to another mother, anong encouragement ang gusto niyo sabihin sa ibang nanay? Lalo na dun sa first time lang maging nanay ngayon. Happy Mother's Day po sa lahat. In-encourage ko po lahat ng nanay na nasa panahon ngayon, ibigay lang po natin sa kanila yung patuloy na suporta, lalong-lalo na yung pagmamahal. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay na nagsi-celebrate ngayon. Ang masasabi ko lang po, masaya ako dahil bilang nanay kahit nagkaroon man ng problema, mabigat na problema, okay. Ayoko umiyak. Ang masabi ko lang po, masaya naman ako sa buhay nanay sa mga anak ko kasi ang mga anak ko naman mababait naman. Kaya lang dun, bumawi naman dun sa apo na matitigas ang ulo. Kasi yung mga magulang kasi nila, hindi supportive sa mga anak. Sabi ko nga, nangihinayang lang ako kasi may problema talaga sa pamilya. But that shows how good a mother you are. Kasi ilang yung anak mo, hindi yung apo mo rin. Yun nga po. Hindi mo rin binibitawan at you don't give up. Supportive naman ako na lola Kaya kahit di maayos ang nila sa magulang nila, andito pa rin ako. Hindi naman ako tumatalikod. Ano ate, blessing ka sa lahat ng mga viewers natin na in one way or the other, nakaka-experience din ako. Happy Mother's Day na lang ulit. Happy Mother's Day, ate. Sa ibang mga nanay, Happy Mother's Day din. Sa atin lahat. Ang pagiging ina naman, wala namang sukatan yun So hanggat kayang lumaban-laban lang sa buhay, basta magkakasama, kaya naman yan Wala namang imposible talaga, lalo na't maniniwala tayo na may Diyos naman talaga. Ito lagi kong sinasabi bago matulog, magdasal. Magpasalamat ko anong meron sa araw na ito. Kasi hindi mo masasabi bukas magigising ka pa. And of course, the last but not the least. Umiyak na ako. Sa mga anak ko, hanggat nabubuhay ako, kaya ko kayo paglaban. Kung sino nag-happy sa inyo paglaban ko. Sabi ko naman kay CJ yung tatay niya, hayaan mo anak, darating din yung panahon. Ma-realize niya na mali siya. Pero lahat ng best ko, bibigay ko para sa inyong mga anak ko. Kahit naghihirap ako. Yun lang kaya kong ibigay. Ang pagmamahal ko sa kanila. Ayoko na umiyak. Well, unang-una sa lahat, nagpapasalamat kami sa Diyos para sa mga nanay. So I join you in wishing all the mothers Happy Mother's Day. Dun sa inyo na single parent, mother na, father pa. Of course, sa nanay ko, Mami Sandy, and sa nanay ni Lani, kay Mami Leia, and sa lahat ng mga naging second mommies namin, thank you very much sa pagmamahal nyo. And hopefully through the show, and of course, salamat kami sa Diyos, sa nanay ni Kuya Boy, that really formed yung heart ni Kuya Boy. No? Papasalamat kami sa Diyos talaga para sa mga nanay. At sana sa konting salo-salo namin, nakakuha ng advice yung mga bagong nanay. God bless you, and may konti kaming mga regalo sa inyo, but just to show the love ng mga anak sa nanay, I'd like to give you some flowers. Bigyan ng flower na hindi magagalit sa nanay. But we'll keep in touch. Thank you, Kuya Adam. We learned a lot of lessons from the four women, the four amazing mothers today. We learned a lot of lessons from our own mothers
from our classmates, our friend, our barkada at pinagdadaanan sa kanilang nanay. Mahirap maging ina, kaya't gumagawa kami ng mga batas na makakatulong na padaliin ang pag-aalaga natin sa ating mga pamilya. So in behalf of Cayetano in Action with Boy Abunda, sa lahat ng mga nanay, we praise God for you, binabati namin, and hope that in our own way, we honor you, not only today, but sa araw-araw ng aming buhay. Happy Mother's Day po sa ating mga mahal na mga ina. At kami sa Cayetano in Action ay mananatiling kakampi ng bawat ina sa laban ninyo sa buhay. Umpisa pa lamang po ito ng ating pagdiriwang ng Mother's Day. Tuloy-tuloy po next week ang ating pasasalamat, pagbibigay pugay at pagtulong sa mga nanay. As my father, the late Compañero Rene Cayetano would always say, huwag magpaapi, alam ng batas. Tandaan po natin mga kababayan, kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Doon tayo lagi sa tama dahil sa batas wala ho tayong kawala. Napakainit po ng panahon, mag-iingat po tayong lahat, uminom ng maraming tubig, pangalagaan po ang ating kalusugan. Magkita-kita po tayo next week. Dito lamang po sa Cayetano in Action with Boy Abunda.